can offer me, for I know that He alone can satisfy. Just to know He's leading in my life is worth everything that I might sacrifice. Oh, I want Jesus more than anything. Take the thing that I might want and all the things I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. Had power without end. From the heavens He ruled the universe. Countless angels waited on His every call. But one day I saw Him all alone on a road to death and untold agony. Just for me He suffered. Oh, what a price to pay. Take the fame that I might want and all the things that seem so deep. I'd rather have Him than any praise that men may give to me. I want Him to have control and be the breath of life in me. I'd rather have Jesus, I'd rather have Him than anything. As I go on through life with Him, there can be no other way. I want Jesus, I want Jesus. Oh, I want Jesus more than anything. Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw ng Martes? Wow! Kasi simula pa lang natin ng Martes na tayo, no? At nagpapasalamat po tayo sa Panginoon, mga kapatid, that we have this privilege na ituloy-tuloy po natin ang ating mga ginawa sa araw-araw. Wow! Ito pong ating morning devotion. It is a live stream. Dito po sa Northside Baptist Church, sa siyudad po ng Davao City po, dito sa Mindanao, Philippines. Ito po yung kaibigan, si Pastor Ray Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church sa Davao City. Kumusta po tayo mga kaibigan, kapatid? Kumusta bang ating araw? Yes, dito sa Davao, mainit na po. At kagabi medyo umaambon ng konti, and yet hindi naman tumuloy yung ulan. Nakaprepare pa sana ako ng ng pang salod sa mga tulo-tulo sa among balay. Good morning to Pastor Balsida, Pastor Jik sa Talakag, Bukidnon, to your beautiful wife kay Dayan, and to Miko and Chico, good morning sa inyo din. To Pastor Randy Ritisa, good morning din po. Doy, kumusta? And to Ma'am Jocelyn Absidi, diyan po sa Compostela, Davao de Oro. Maayong buntag dira sa inyo, Ma'am Jo. Sa kaya Brother Julius Induyon, good morning Pastor. Good morning. Kumusta ka mo diha sa Lingig, no? God bless you, Brother Julius, and to your family.
ug ang mga kaigsuonan dira ug ang inyong pastor si Pastor Raul Banilla. Good morning. Yes, isang araw na bigat. Good AM Lakay. Yes. Good morning, bakat nga magayon Josie. Good morning diha sa Panabo City. How are you today? Yes, good morning Doy. Og uban sa imong family din na, no, sila ni Charlene og ang mga Magadan family, Ritisa family. May buntag dira sa Tibongko sa Davao City din po yan, no? Malapit-lapit lang kami dito. So good morning po. Kumusta ang ating mga nagawa kahapon? Kumusta ang ating relationship sa Panginoon? Kumusta na po ang mga hugot natin? Yeah. Mayroong nabasa ako sa isang na tayo minsan mga tao, we are men pleaser. Okay? People's pleaser. Ayaw natin na yung ibang tao ay magalit sa atin, di ba? At gusto natin gagawa ng mga bagay para sa kanila. Okay? So, I praise God na ang ating pong buhay, dapat po God's pleaser po tayo. Ang Diyos ang matuwa sa ginagawa natin. Kaya sabi ko nga, kung ang tao hindi natutuwa ang gumagawa tayo ng bagay para matuwa ang tao, na kahit na hindi maganda, ay isang bagay po yun na hindi natin pwedeng gawin po yun. No? Kasi kung hindi na natin sila ma-please, minsan sasama ng loob nila, di ba? Kaya minsan ang hirap mag-adjust sa tao, di ba? Ang tao ba i-adjust mo? Ayaw mong magsalita, baka ma-hurt sila. Ayaw mong gumawa ng ganitong action, baka ma-hurt sila. So sana ba tayo? Para bang ang mundo natin, ang buhay natin ay gumagalaw kung ano ang sasabihin ng iba, kung ano ang ginagawa natin sa iba. Kapatid, ang gawin po natin ang Diyos na lang, no? Para walang complication sa buhay. No? Ang Diyos na lang ang paligayahin mo sa ginagawa mo. No? Huwag na yung tao, kasi ang tao minsan may ginagawa kang kabutihan, di ba? Pero pag minsan hindi ka na maalala eh. Diba? So, yun na lang po ang ating gawin sa buhay natin. Ang Diyos na lang po. Yan, ang Diyos na lang talaga. Kasi doon naman tayo eh. Siya naman talaga ang may-ari sa ating buhay. At kung ano man meron po tayo, ang Diyos po ang may-ari noon. Good morning to Ma'am Jos from Rosaline Bagay. Good morning. Kumusta nga ito diha nga mga appliances, Ma'am Rose? Ang ato mga kayutaan din na, nabaligya na. Yes, to Pastor Randolph de la Cruz. Magandang umaga po, Pastor. Kuya Bukal, magandang umaga po dyan sa inyo. Okay? And to your beautiful wife and also to your pretty na anak, no, si Sofia. So si Pastor Randolph, mayroon din siyang programa on live daw, si Kuya Bukal. Maganda din po diyan at salamat na he was able to invite me once. Okay. So good morning po dira sa inyo, no, sa kay Pastor Randolph diyan po sa Laguna sa Pasita. May buntag dira sa inyo, Pastor. To Pastor Clyde Bravo, sir, may buntag, may aga dara sa imo, sir. I-regards sa takakaroon dito kay kay makadto mo ko to, kay birthday ni tatay niya. And also to my friend, si Pastor Joshua Aswala. Maligayang pagtanda, Pastor. Okay? I know that nag-enjoy ka ng buhay bilang isang pastor at isa sa ikaw ang nagmamanage ng DMI, you know? So thank you so much, no? Na DMI ba 'yon? Davao Emmanuel, DIM. Ano ba 'yon? Idol. Na disinfect na. Wala pa gid idol. Wala to lang gid nga makaadto dira sa para ma-disinfect ang atong sakyanan. Okay. So happy birthday once again to Pastor Joshua Aswela. Nangimbita siya dinner pero dapat alas 4. Kay may curfew kami diri sa Davao City alas 7. So bawal nang lumabas lagpas ng alas 7. Pwede namang lumabas kung gusto mo. Okay. Pero huliin ka. So I'm enjoying myself, no? At sana po
Ganon din po ang ating feeling every day that we pray, we read the scripture, listening to God's word. Kunin natin yung mga mapait, no, na mga bagay sa buhay natin. At iasa natin sa Diyos. Kung ano man ang meron ka na hinaharap sa buhay, mahirap din kasi talikuran yan eh. Dapat harapin mo talaga. Di ba? Minsan nga merong kwan sa Ilonggo nga nagasakit ang akong ulo, budlay gid nga dapat madala-dalahon gid. Hindi mo na pwede ibilin ang imo sakit sa ulo. Kung nangahilanat ka, dala-dalahon mo gid na. So may agatanan sa mga kailongguhan dira sa Panay kag sa Negros sa Guimaras Island. Good morning to all of you there. So tuloy po ang ating mga ginagawa para sa Panginoon. No? Every time na mga may ginagawa po tayo, alalahanin natin, okay ba ang Diyos dito? Tama ba itong ginagawa ko? Okay? So, pero regarding naman doon na maging men pleaser ka, huwag mo nang gawin po yun. Ako, na ako noon eh. Kasi, I'm a person talaga na gusto ko maraming kaibigan din. Mayroong fellowship all the time, pero minsan hindi mo makontrol ang ibang tao eh. Kaya maraming mga programa na minsan hindi na na kasi kanya-kanya tayong yes, ang personality natin ay iba-iba talaga. So focus na tayo sa Panginoon, sa pamilya natin. At yung mga tao na talagang mayroong tiwala at mayroong pagmamahal din sa iyo, no? So, ganun po yun, no? Good morning sa tanan, Ma'am Charlene Ritiza. Good morning. So, ano ba ang hanapin natin sa buhay pag may Diyos ka? Diba? His grace is enough. His grace is sufficient. Maging kulang lang po yan. Yung sinasabi ko, if we don't have contentment in life. Pasalamatan natin kung ano meron tayo. Huwag mo nang alalahanin, huwag mo na problemahin yung wala ka. So, thank you so much. No? Nag-i-enjoy po ako every morning kasi may mga bagay na ginagawa ang Panginoon sa atin. Especially to my family, to the ministry. Hindi naman malaki ministry binigay ng Panginoon sa akin eh. No? But at least I enjoy. I enjoy sharing His Word. I enjoy making some what we call that sa iba. So yan lang po. And also to Grace Notarte, Grace Baldusa Amatorio Notarte. Bayong bundag dira sa inyo, Grace, kasama ang family, ang ubang nimong panimalay dira sa Bindoy, Negros Oriental. Okay, God bless you all. Okay? And also to Pastor Pronto sa Bethel Baptist Hospital sa Malbalay City sa Bukidnon. Pastor, may buntag, no? Yes, let's keep enjoying life. Okay? Enjoy natin ang buhay. To Pastor Joss Ichanis Aswela. Yes, blessed morning nan, Pastor. See you later, ha? Ipatanggal na nga daan ang tarp dira para kundi lang kumagkat-kat. Pero not to worry. Happy birthday, ha? Ano kaya ang ating dyan? Anong sabi mo kagabi? Patutin? Ano yun? I know may mga sorpresa ang imong mga sakop dira karon. Na masorpresa kagid. Okay. And also to Brother Nelson Rapols, mayong buntag dira sa Tagum City. How are you today? Okay? So basahin ko muna ang ating nasa Psalms, nasa huling yugto na po tayo ng Psalms 50. 23 verses lang po ito. At magandang sinasabi mula sa Psalms 48, 49. Actually, maganda ang lahat ng sinasabi ng Book of Psalms, no? So, may mga portion kasi na minsan matatamaan ka pagbasahin mo. So, instead na mag-react ka with a reaction na talagang very negative, why not do it positively, di ba? So, Psalms 50 po tayo, verses 16 to 23 po tayo. I'll basahin po ito sa sa version ng New Living Translation po, babasahin ko po ito sa inyo. Okay. So yes, good morning Brother Nelson Rapols. Okay.
But God says to the wicked, why bother reciting my decrees and pretending to obey my covenant? For you refuse my discipline and treat my words like trust. When you see thieves, you approve of them, and you spend your time with adulterers. Your mouth is filled with wickedness, and your tongue is full of lies. You sit around and slander your brother, your own mother's son. While you did all this, I remained silent, and you thought I didn't care. But now I will rebuke you, lasting all my charges against you. Wow. Pinabalikan na. Repent, all of you who forget me, or I will tear you apart, and no one will help you. But giving thanks is a sacrifice that truly honors me. If you keep to my path, I will reveal to you the salvation of God. May the good Lord bless the reading of the scripture. Yes, good morning to Ma'am Jennifer Catensa dira sa Negros Oriental, no? Sa Bindoy ka rin, ma'am, or sa Bayawan? To Jeffelyn Flaviano, good morning. Neng, good morning sa inyo dira sa Bacolod, sa Negros. Kumusta ang panahon natin dira? So, maganda ang topic natin ngayon. Ang title po natin is God Selfish? Yan. So, yun po ang ating meditation sa umaga ito sa last na yugto, no? Last installment ng Psalms 50. At i-prepare natin ang ating mga puso, no, sa salita ng Panginoon. I-prepare natin ang ating isipan sa salita ng Panginoon, no? Para mag-enjoy tayo, at kung ano man ang ating lesson, anong insight ang makuha natin sa salita ng Diyos, we should put that in our hearts, kapatid. At sa awa ng Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu, magawa po natin yan. Okay, di ba? So, let us enjoy life with Jesus. Minsan sabi ng iba, mas enjoy daw sila pagkasama nila ang kanilang mga kaibigan, kabarks, kabarkada. To Brother Jed, Manggana, dara sa Simirara Island, good morning. Upod sa imong family da, good morning. Uy, tinuod ka doy. Good morning to Ma'am Litlit Gonzaga. Ma'am Lit, good morning. Thank you for watching. Okay. Salamat doy, ha. Yes, thank you so much, Brother Jed. And all the brethren then sa New Journey, no? Ano mga pa na simbahan nyo, Brother Jed? New Journey Baptist Church, okay? And to Ma'am Ibet, good morning. And all the believers there, okay. Okay, Ning, okay? Okay, we will pray for your husband, Ning. Okay, nasa hospital ang bana ni Ma'am Jeffelyn. Yes, I will pray for that. Okay, so sabi ng Bible, may mga bagay na pinapahiwatig ang Diyos sa atin, no? Itong mga kalungkutan, di ba? Itong pandemic na ito, okay? Dito sa Davao talagang grace ang I think kahapon mga 28 or 30 if I'm right, no? But at least may mga recovery naman, no? May mga recovery naman. So, ingat-ingat lang po tayo. Yung may mga complication na po, may mga sakit na, huwag na kayong lumabas. Kasi kayo palagi ang unang matamaan. Kasi nga, ang ating immune system. So, kung may sakit ka, so medyo maano tayo noon, no? Problema tayo niyan. Okay? So, before tayo magpatuloy po, magkwentuhan, magbatian, okay? Ano man ang mga request nyo dyan, gawin po natin. Basta dito lang po, ha. Huwag lang kayo mag-request ng pera. Wala akong pera dito, eh. Mag-pray muna tayo po. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Dalayahon kagid, Ginoo, sa amon, sa tagsa kakabuhi. Nga ginatagaan mo kami sang kabuhi nga nagafocus sa imo lamang.
Salamat Ginoo nga ang amon mga pangamuyo imong ginasabat. Kag nagahulat kami sa iban pa namon nga mga pangamuyo nga wala pa nimo ginsabat. Salamat sa maing lawas, Lord, pagbantay nimo pud sa amon panimalay. Salamat sa provision nga imong ginahatag gid sa amon. Salamat Ginoo nga ang imo nga pulong, ang imo nga ginasulat, ang imo nga love letter sa amo nga amo ang Bible. Damo kami sang mga butang nga nakita nga mga makadugang sa kinaalam namon kag ihibalo sa among relasyon dira sa imo. Ginoo nga pasalamat kami sang kaluwasan nga gihatag nimo sa amon. Salamat sa imo nga paghatag sa imo nga kabuhi para kami may kabuhi man nga walay katapusan. Salamat sa kapatawaran sang sala nga imo nga ginhatag sa amon. Makasasala kami sa imong atubangan, higko kami sa imong atubangan, apang tungod sa imong hamili nga dugo gihugasan nimo kami kag nanging malimpyo kami. Kag nanging membro kami sa imong panimalay. Lord, buligi kami ang amon nga kabuhi manging picture sang kabuhi nga imo nga ginhatag sa amon. Nga hindi kami Ginoo mangin apektado, mangin apektado sa mga butang nga nagakatabo sa amon palibot. Lord, ubani kami. I know Lord nga ang imong mga promesa tinuod yod. Ang imong pulong very tinuod, very very true. You fulfill your promises sa bawat usa. So praying Lord na ubanan nimo kami sa amo nga paglakaw as we journey of this kind of life. Lord, I've been praying for the husband of Jeffelyn, kay Nining, ara sa Bacolod Ginoo, ara sa subong sa hospital. Lord, hikapa ang iyang lawas. Gamita ang mga findings ng doktor kag ang mga bulo nga iyang ginatake. But I know, Lord, nga ikaw ang nagapaayo sa may mga masakit. I also praying, Lord, for the husband ni Myra Joy, si Brother Victor C. I pray, Lord, nga ma-admit naman siya muli sa hospital for some complications sa iyang sakit Ginoo. But I pray that through your power, healing is coming. At ang tanan Ginoo nga may mga ginabatyag sa lawas, Lord, hikapa. Ipabalo sa ila, ipabati sa kanila Ginoo nga na ikaw. Also praying, Lord, for mga kaigsuunan namo nga nasa trabaho po, nasa kanilang bahay lang. Lord, help us to be thankful enough sa mga butang nga ginahimo nimo sa amo. Ang anak ni Sister Rose Imet, Panginoon, I've been praying for her, especially the mother, kay Rose. May mga bagay nga nagkatabo sa ila family, but I pray, Lord, that there will be peaceful. I pray, Lord, for the brethren in Semirara, especially ang mga Kristohanon dito, Ginoo, mga anak nimo, that there will be harmonious and peaceful, loving life as they continue serving you. I also praying, Lord, for the Ritisa, Magadan family, Lord, be with them. Bless them, Lord. I pray also, Lord, for Notarte family, si Grace and Brother Ferdinand sa Bindoy sa Negros Oriental. I also praying for Pastor Jig Balsida and his family, si Dayan, Chico, and Miko, and ministry Ginoo sa Talakag Fundamental Baptist Church sa Matalakag, Bukidnon. Brother Nelson Raffles, I be also praying for him, Lord. You will be the one to bless them and his family too. I'm praying ang imong nga pagkamaayo naa sa ila Ginoo. And all nga nagatanaw, I be praying also for Pastor Joshua Aswela sa kanyang birthday karon nga adlaw Ginoo. Bless him, Lord, and his family and the ministry sa mga apa, sa mga amang Ginoo. Gamita pagid sila. Pastor Clyde Bravo Ginoo dito sa Himamaylan, ang iyang pamilya man, Lord. Ang ministry nga ginhatag nimo sa iya. Praying also, Lord, for your goodness to them. City family sa Compostela, Ginoo, si Pastor Jesset and Ma'am Jocelyn ang iyaman panimalay, ilang anak. Pastor Gundaya, Ginoo, there will be
take all the bitterness. There will be harmonious relationship. So Lord, be with them. The Northside people, Ginoo, ang mga membro sa Northside, duawa sila, Ginoo, ubanin sila. My family also, my wife, Casey, si Karen sa kanyang trabaho at sa kanyang pag-aaral. Also praying, Lord, for Mats and Jem. Sa ilang pamilya man, Ginoo. Si Peebles, Ginoo, our first apo, Ginoo. Manumbalik ang gana sa pagkaon, Ginoo. And I pray for this kid that she will grow with talents and different talents, Ginoo. And also tonight, our second apo. Bless them, Lord. The Matuti family, also praying for them. My kumare and her children. Our government, our president, and even our mayor here, and vice mayor and councilor dito sa Davao City. Praying also for Sharon Gabion, Lord. We continue to pray for her. Brother Tutong Delcano sa Kirayan and his family. Maninoy Felix Oxinya, bless him, Lord, and his family, and Maninay Luz, and all the brethren, Lord, all the pastors. Roslyn Bagi, Ginoo, ang iya pamilya man pod. Ang kakilala sa imo bilang ila personal ug bugtong nga manluluwas, that there will be someone who could share the gospel to them. Kanyang trabaho, Ginoo, ingatan mo siya sa kanyang mga pag-travel, mga transaction. Ma'am Juicy Magayon also, Lord, I pray for her also. Continue to sustain him, Lord. To sustain her, Lord. Induyon family sa Lingig, Lord, I've been praying for them. Continue to sustain them, Lord. Your grace and mercy be upon them. Ng mga Kristohanon dito, Ginoo. Lord, be merciful to us. And I know that you're always there. Manay Bibiulata, Ma'am Bergie Coloma, Panginoon. Danggalyo family sa Surala, Panginoon. Continue to sustain them, Lord. Lord, as we continue our meditation this morning, we ask your blessing, we ask your wisdom that comes from you. Help us to understand your words. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, to my batchmate, Emily Pabiona, good morning. And also to Pastor Ricky San Pedro, diyan po sa Moriones, sa Tondo. Good morning, Pastor. How are you today? And also to Manong Cleope Mulaben. Again, good morning. Good morning dira sa inyo, Manong, no, sa San Jose, Sipalay City. Upod si Manang Eva, no? And sino pa ba? To my cousin, June Chispa. John, kumusta ka na? And also to Pastor Santonia, good morning sa inyo tanan din na, no? Dira sa Panabo City. Good morning, loves. And sino pa ba? Okay. So, tuloy-tuloy na po tayo sa ating meditation sa umagang ito. Kasi 8:26 na. Wow, malalagpas tayo nito. Okay. So, ang title po ng ating meditation is God Selfish? So, Psalms 50 po tayo, verses 16 to 23. Sabi ng verse 23 sa King James Version, whoever offers praise, glorify me. Yan ang sabi ng Psalmist. Kung sino man ang nag-o-offer ng papuri sa Panginoon, you glorify the Lord. So today, we don't sacrifice bulls. Hindi na tayo nagsasakripisyo, hindi na tayo nagdadala ng mga baboy o kanding or baka or lamb, sheep for sacrifice. Because we don't have a literal altar to which we bring literal sacrifices. Walang mga simbahan na mayroong altar kung saan doon mo susunugin i-sacrifice yung mga animals na yan. So we don't have a literal altar. So the sacrifices God wants from us, it should come from the heart. When He said that you should, sabi ng book of Romans, di ba, chapter 12, no? That you should give our lives as a living sacrifice. Yan. Yan ibig sabihin po doon. So even when we bring money, which is literal and real sacrifice, dala ka ng pera, di ba?
Good morning, Ma'am Jo, as well. Okay, see you later. Sa ato nga birthday boy din na, sa atong hari. So it is really a literal to bring with us the money, the tithes, di ba? Pag mag-Thanksgiving, dala tayo ng mga fruits. But the Lord want is sacrifice that comes from the heart. It must be given from a heart of love, sincerity, and faith. Tatlong bagay po na makikita natin. Ngayon ang kagustuhan ng Panginoon sa atin, na gawin po natin yan. Diba? We should give from the heart of love, sincerity, and faith. So our purpose for living is to glorify God and enjoy Him forever. Ang tanong, do you enjoy sa Panginoon o nabuburingan ka, nabuboard ka? Is God really selfish? Yan ang tanong, di ba? Yes, Rose, Ma'am Rose, Imet, just been praying for you. Bago lang ko nag-ampo sa imo. He wants us to glorify Him. So if I walk up to you and said, I want you to glorify me by praising me. Diba? Because sabi niya sa verse 23, whoever offers praise glorifies me. Okay? It would sound terribly proud pag sinasabi, simbahin niyo ako. Oh. But you know what? God is the greatest being in this universe and no one is greater than Him. None is higher than Him. He deserved our worship. He deserved our praises. Because God is sovereign. So when He asks us to praise Him, He wants us to experience the highest thing possible. Okay? The praise and worship of God. That is the highest. It is not giving our sacrifices, our offering, our money, which is the highest thing that we need to do. Diba? Kasi po, the highest experience mo sa Panginoon when you praise and worship Him in your life. So one way we praise God is by doing good works. Isa po yan. Sabi nga sa Matthew chapter 5 verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father in heaven. Hallelujah. We praise Him through worship. We praise Him through an orderly, godly lifestyle. So sabi sa verse 23, and to him who order his conduct aright, I will show you the salvation of God. Okay? We have something to offer sa Panginoon. And we have something to order sa Panginoon. We offer our praise of faith. And we order our lives by obedience, sabi sa verse 23. We have something to offer and we have something to order. Order our lives. Utusan natin ang ating mga sarili sa pag-obey sa Panginoon. It's simply saying what the well-known hymn, diba? And trust and obey. Anong sabi doon? Trust and obey, for there's no other way. To be happy in Jesus, but to trust and obey. Kaya hindi ka maligaya. That is why you are not enjoying the presence of God in your life kasi you disobey Him. Diba? So the moment that you obey and you trust Him, sabi nga dito, that is the happiest moment na maranasan mo sa buhay mo. And so kapatid, why not offer a sacrifice of praise sa Panginoon? No? And to do good works. Sabi pa nga dyan, no? Sa Matthew chapter 5 verse 16 na binasa natin kanina. God deserves to be glorified. And He gave us the privilege of worshiping Him.
Kasi hindi lahat, bakit privilege? Kasi hindi naman lahat ang sanlibutan sumasamba sa Kanya. Di ba? May mga bansa na bawal ang sumamba sa Panginoon. Kasi meron po silang sarili nilang mga idols or mga Diyos doon. So the tanong is this, do you delight in the Lord? Live in obedience to His Word and start enjoying Him. Hallelujah. So ang tanong palagi, do you enjoy the presence of God? If ang sagot mo, minsan, there's a problem to that. Not always, maybe sometimes, I enjoy. There's something wrong with that. Pero pag sinasagot mo, yes, 101% I enjoy the presence of God in my life. Makapagsabi ka niyan because you do two things. Di ba? We have something to offer and we have something to order. Offer our sacrifice of praise and to order this life of ours to obey the Lord. Yan. See? So that you could experience the presence of God in your life. Diba? Kaya minsan may mga anak ng Diyos, quote unquote, pwede bang ganun yun? Mayroon bang anak ng Diyos na quote unquote? Sabi nila meron. Yung anak daw ng Diyos sa bunganga lang, wala sa puso. Walang sincerity, walang panampalataya. How about ikaw, kaibigan, kapatid? Every time ba do you give, it comes from the heart of love, with sincerity of the heart, and your faith sa Panginoon. If you are doing that, praise the Lord. You are really a real child of God because you understand that. So, is God selfish? I don't think so. He's a sovereign God. He deserves our worship. He deserves. Nasa sayo po yan kung gawin po natin. Okay, so, thank you so much po sa umagang ito. Yan pong ating meditation sa Psalms 50. At bukas naman po, Psalms 51 na po tayo. Wow! Excited ako sa bawat chapter na ating meditation dito sa Insight from His Word. And hoping and praying that you enjoy doing it. Okay? So, sana po natuwa po tayo. Sana po mayroon po tayong wisdom na nakuha sa salita ng Panginoon. At thank you po for listening and thank you po for watching this. Okay? So ano natin to sa ating you could share this one, you could do the watch party or open our YouTube channel, no? Paki-share doon, paki-subscribe, no? Para marami pa ang makarinig ng salita ng Diyos in the very simple, not in the theological aspect of life. No, hindi malalim, masyadong mababa po. Masyadong maintindihan natin. You don't need to go to the Bible school in order to understand the Word of God. Pero kung gusto mo malalim, okay din po yun. No? Pero ang ating po ginagawa every morning at 8 o'clock, Monday to Saturday, is the simplest way that we could appreciate the goodness of God. Okay. So, yan pong ating puntahan natin ang ating kanta sa umagang ito. Hindi ka nagkulang. Muli po, ito yung kaibigan, si Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church po dito sa siyudad ng Davao City. Ang paalala po natin, maging tapat po tayo sa Diyos kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. Kita-kita tayo bukas. God bless you. Ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ang kasama
ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim. Jesus, kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang, kahit kailan di ka nakulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa